Okay, yan. Salamat po sa ating special number. Palakpakan po natin. Kay Kuya Dennis, na patuloy pinapagamit ang kanyang boses. Maging kay Kuya Lawrence, yan, kay Boss Lawrence. Yan ang tawag namin sa kanya. But then anyhow, yan, salamat po sa mga talento na inyong pinagkakaloob sa Panginoon. Okay, yan, di na po tayo magpapakatagal. I hope excited na po kayo sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Buksan po natin ating mga Biblia in Matthew chapter 16, verse 24 to 27. Matthew chapter 16, verse 24 to 27. I was supposed to talk about our Bible reading, which is in the book of Genesis. But the Lord compelled me to preach on this matter. Although kahapon natakel yung first part nito sa aming Bible study. So gusto kong ibahagi po sa kanila and at the same time sa inyo, yan, ang mga ilang konsepto about discipleship. At babasahin ko na lamang po at sundan nyo na lang ng inyong paningin. Please allow me to punctuate some of the comments as we read along. Ganito po ang ating matutunghayan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino man na nagnanais na sumunod sa akin, kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang sariling buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano nga ba mapapala ng isang tao kung makamtan niya man ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ng kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong ito'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito." Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oportunidad na kami mayroon po pagkakataon upang makapag-aral ng banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po nawa kaming samahan. Linisin niyo po nawa ang aming mga puso. Humingi kami ng tawad sa aming po mga kasalanan, sapagkat kung anumang kaliit na taglay na meron po kaming dumi, kasalanan sa aming buhay, tiyak, Panginoon Diyos, hindi niyo po pakikinggan ang aming dalangin, hindi po pakikinggan ang aming mga hinaing sa inyo. Kaya ngayong oras na to, minsan pa, Ama, ang banal na Espiritu malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Siya nga po ang patuloy na siyang mangusap, mag-convict, magturo sa mga bagay na dapat po namin baguhin. Taglayin po nawa namin ang Espiritu ng kababaan, ang Espiritu, Panginoon Diyos, ng katinuan ng pag-iisip upang malaya po naming matanggap ang aral na nagmumula sa iyo. Salamat po ng marami, ang mapapuri, pasasalamat na binabalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. The foundation of a obedient disciple. The foundation of an obedient disciple. Now, dito ho sa ating mapag-aaralan, tinalakay ng Panginoon kung ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya na nagnanais na sumunod sa Panginoon. Now, kinakailangan po nating tandaan, mga kapatid, mga minamahal, na ang kamatayan ni Kristo ang nagbigay ng buhay sa mga tao. Naniniwala po ba kayo doon? The death of Christ brings life to people. And when we talk about people, these are not just ordinary people, but those people na naligtas. Anong ibig sabihin nito? Iniligtas tayo at binigyan tayo ng buhay, hindi lamang ng buhay na walang hanggan, kundi yung talagang buhay na nararapat dito sa mundong ibabaw. Now, kapag sinabi po nating tagasunod ng Panginoon or being a disciple, it means a person, a learner, a pupil of the Lord Jesus Christ. So it speaks about a relationship natin, kanino? Sa Panginoon po lamang. Ito madalas ang maririnig nyo kay Pastor Ben,
na hindi niyo lamang siya basta hindi niyo lamang tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, kundi kinakailangan mong tanggapin, kinakailangan mong sumurrender, kinakailangan mong magpasubmit sa Kanya bilang Panginoon. And sadly, majority of believers claiming na nagsasabi na sila ay mananampalataya, pero hindi kinakataan ang pagsunod. Hindi mo kinakikitaan ng involvement in the ministry. Hindi mo kinakikitaan ng commitment in their relationship to God. So it's a big, big question, mga kapatid, sa isang mananampalatayang nakakilala, na baptize, na hindi nag-i-involve sa ministry. Kasi kung nakakilala na tayo sa Panginoon, Christianity, it means relationship. Iniingatan mo yan, binibigyan mo ng oras yan, pinapahalagahan mo yan. When we talk about Christianity, it speaks about life change or binagong buhay. Kanina sa announcement, sinabi ko po, di ba? From having crisis identity, nagkaroon tayo ng change identity, binagong buhay. So, from relationship to our identity in Christ, Christianity also means what? Service. Paglilingkod. Ang buhay Kristiyano, hindi siya passive. Okay? It's an active. It's an active, alam mo yan, relationship with Christ. Kaya wala akong Kristiyano, attender lang. Inuulit ko. Walang Kristiyano, attender lang. Kung teacher ka, alam mo yan. Hindi pwede na ang estudyante present lang. Kasi inaakala ng ilan, basta present lang lagi, papasa, hindi ho. Kinakailangan sa isang estudyante, at least nagpa-participate siya. Oo, nahihirapan niya, bumabagsak pa naka-naka, pero dapat nagpupursige siya. Bakit? Gusto niyo matuto. Ganon din sa relationship natin sa Panginoon. Hindi pwede na bench warmer ka lang. Hindi pwede na attender ka lang. Although, idinidikdik natin na dapat lagi kang present. Kasi paano ka nga naman pagpapalain ng Diyos kung hindi ka present sa gawain ng Diyos? Paano ka mapapaalalahanan? Paano ka ma-encourage? Sige nga. So you see, the disciple of Jesus, di ba, meron ng buhay. At yung buhay na yan ay iba sa buhay ng mundo. Merong difference, may pinagkaiba. Iba ka ng mamuhay, iba ka ng mag-isip. Iba na yung mindsetting mo, mga kapatid, hindi na kagaya ng sanlibutan. Kaya nga lagi tayo nag-a-attend ng gawain na sinasabi natin, Lord, patuloy yung baguhin ng aming isipan, sapagkat ang kaisipan ng mundo ay kailanman hindi magbibigay ng buhay sa isang mananampalataya. Try to live a kind of life, a kind of mindsetting na kagaya ng sanlibutan, hindi kayo magtatagal. Ang buhay makamundo, ang buhay na karnal ay magbibigay sa atin ng isang klase ng buhay na walang kabuhay-buhay. Buhay ka pero wala kang pag-asa. Buhay ka pero nabubuhay ka sa pandaraya or sa daya. But because you have Christ in your life, anong sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. Sabi ng Panginoon. Pero hindi lamang ito nagbibigay ng daan. It's the whole description sa buhay ng isang mananampalataya. Kasi kapag nakikristo ka na, hindi ka na naliligaw. Bakit? Si Kristo ang daan. Hindi ka napatay kasi si Kristo ang buhay. Hindi ka na nabubuhay sa kasinungalingan sapagkat si Kristo ang katotohanan. So yung mga Kristiyanong nabubuhay with a double standard life, nabubuhay kayo sa kasinungalingan. Linggo, Kristiyano ka, pagdating ng Lunes, demonyo ka? Hindi pwede yun. Wala akong gitna. Lagi, it's either sa Diyos ka or sa demonyo. Ganun lang kasimple. Ang gagawin sa'yo na kaaway, konti lang naman eh. Alam mo yan? Ganun kagaling ang kaaway. Konti lang naman eh. Hindi ka naman maano sa konti.
But the problem is, iba yung konsepto natin ng konti. Try to change that. Halimbawa, kung painumin ko kayo ng purong tubig at painumin ko kayo ng tubig na may kalahating patak ng lason, alin sa dalawang tubig ang magbibigay sa inyo ng buhay? Yung purong tubig o yung may kapiranggot na lason? Sinisigurado ko sa inyo, hindi nyo inumin ang tubig na may kapiranggot na lason. Why? Ikamamatay mo yan. Because a small drop, just a small drop of poison, it will corrupt the whole thing. Yun din ang kasalanan. Kaya nga tayo iniligtas ng Panginoon eh. Tapos gusto mo, attend ka lang, Kristiyano ka lang. Nagigets po ba? Don't get me wrong. Okay? Lahat tayo may kalayaan. Okay? Binigyan tayo ng talino ng Diyos to decide somehow. Ngayon, binigyan tayo ng kaliwanagan, ipinakita ng Diyos yung daan na dapat po nating lakaran, and you have to stay on that path. Kasi kung hindi ka mananatili na sumusunod, dumalakad sa Panginoon, hindi ka magkakaroon ng totoong buhay, nabubuhay ka sa kasinungalingan. Sa totoo lang, masakit po yun. But the truth will set you free. Yung taong ayaw ng katotohanan, hindi yan tumatagal. Pag nakarinig yan at masakit sa kanya at hindi siya na nabubuhay sa katotohanan, lalabas yan. Hindi yan nag-i-stay sa loob. Bakit? Wala ang Espiritu ng Panginoon. Sino ba yung mga nasa labas ngayon? Ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Masakit ang manatili sa katotohanan sapagkat ang katotohanan nagbibigay yan ng dibisyon. Anong dibisyon ito? Dibisyon laban sa kasinungalingan at laban sa katotohanan. Laban sa katapatan at laban sa hindi pagtatapat. Laban sa pagsunod at laban yan sa hindi pagsunod. So kung meron ka ng Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon nagbibigay sa iyo ng wisdom, ng karunungan kung paano lalakad ng tama. Paano mo kakausapin ang iyong mga anak? Paano kayo magkakaroon ng magandang pagsasama mag-asawa? Paano ka magkakaroon ng maayos na pagtatrabaho? Your relationship with your workers, co-workers? And even our relationship sa kasama natin nag-atin sa loob ng iglesia. Mga kapatid, ang pagkakaroon ng buhay kay Kristo ay isang klase ng buhay na maayos sapagkat ngayong ikay binago na ng Panginoon, ikaw ay tagasunod na ng Panginoon, nagiging maayos ang lahat sa buhay mo. So, umpisa, medyo mahirap kasi nga, there's a lot of adjustment. Tama? Because when you have changed your direction, maraming kokontra. Lalo na yung mga dati mong kasama, nakamuntuhan, tapos nag-decide ka na, nalalakad ka na sa Panginoon, ang daming persecution. Pero kung Kristiyano ka, at walang persecution, tapos yung kagaya na ginagawa mo sa liputan, I can assure you, delikado ang kaligtasan mo. Or in short, hindi ka pa talaga ligtas. Bakit nga ba nating pilit na idinidikdik sa iglesyang ito ang ligtas at hindi ligtas? Sapagkat mga kapatid, nakikita nyo na kung gaano kadelikado ang panahon po natin ngayon. Nakikita nyo na yung mga panahon po natin ngayon na alam yan, hindi na siya sagrado sa harapan ng Diyos. Padumi na ng padumi ang mundong ito at kung hindi pa tayo lalakad na may kalinisan sa harapan ng Panginoon at sinasabing mananampalataya ka at na hindi nagtatapat, kaya hiya ang buhay mo sa Panginoon. Kaya maraming Baptist o maraming Christian, they don't believe that when a person is not living in faith or persevering in the faith, hindi siya ligtas. Ano nga ba yung doktrinang ito, mga kapatid? Sa atin kasi, malinaw po ganito.
Kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoon, sigurado ligtas tayo. Amen po ba yun? Naniniwala tayo dyan at dapat naman talaga may tamang paglakad. Now, kung meron mga mananampalataya, sa paningin ninyo ay hindi sila lumalakad ng tama at sinabi nila na sila'y sumampalataya sa Panginoon, ang Diyos na nakakaalam eh. Ngayon, mga kapatid, yung tao na yan, sa ayaw mo at sa gusto, ligtas siya. Ngayon, nakakaya naman sa Panginoon na ikaw ay tunay na mananampalataya at wala kang totoong paglakad. Kaya ang hirap eh. Kasi minsan, alam mo yun, hindi, wala kang tunay paglakad, di ka ligtas. Minsan, dumadating tuloy sa pagiging judgmental. Paano nga ba naman kasi, ang sino man ang nakikristo, isa ng bagong nilalang. Napaka-imposible naman na wala kang alam yung pagbabago kung sinasabi mong nakikristo ka. Halimbawa, kung ako ay bading, kung ako ay bakla, okay? At papasok ako sa iglesyang ito. Now, makakasigurado ako na welcome ako dito. Amen po ba yun? Ibig sabihin na mga kapatid, na pwede ako makatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Now, kung nakakilala na ako sa Panginoon, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino man ang nakikristo, isa ng bagong nilalang, magkakaroon ako ng pagbabago ng pag-iisip, pagbabago ng pamumuhay. Amen po ba yun? Although siguro sa pananalita, sa galaw, medyo magkakaroon pa ng proseso, medyo mabagal pa ako magsalita, pero sa puso't isipan ko, tinanggap ko ang Panginoon, mga kapatid, yung tao na yan ay tunay na ligtas sa Panginoon. Because salvation, hindi yan nakasalalay sa paningin ng ibang tao. Ang kaligtasan po natin ay nakasalalay sa Panginoon. The only thing that we can do as we live, habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw, ayusin natin yung pamumuhay natin sa Panginoon. To be a witness, to be a kind of person na lagi matutuwa ang Diyos. Lagi ganun ang konsepto. Okay? May nakakita mang tao sa akin o wala, gagawin ko yung tama kasi nakatingin ng Panginoon sa akin. That is a Christian life. So ngayong umagang ito, mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin yung sinasabi ng Panginoon. As a disciple of Jesus, we need to have a true foundation, a strong foundation of an obedient disciple. Bilang matapat na tagasunod, di ba, tagapag-aral ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon in verse 24, ganito. Okay? Sabi po dyan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Again, the term disciple, it means learner. Okay? The term disciple is a relationship between a pupil and a master. Ewan ko lang kung nasabi ko na po ito. Iba yung pagiging mentor at iba yung pagiging disciple o discipler. Yung mentor, ginagabayan kita for a certain job, for a certain task. Halimbawa kung ako singer, at gusto ko yung turuan patungkol sa pagkanta, ang tawag sa akin, mentor. Nagigets? A disciple is different. We're not talking about a task. We're talking about a person. Gusto ko na maging kagaya kita, sabi ng Panginoon. Ngayon, kung paglakad natin ay kagaya ng sa Panginoon, therefore, you are a disciple dapat. But sadly, ang lahat ng ligtas ay hindi disciple. Pero I can assure you, all the disciples, they are saved. Diyan nakakalito yung pastora. Opo. Kasi ganito nangyayari. Nakilala lang ang Lord. Hanggang dun lang. Walang involvement, walang commitment. Save ka lang. Although, sa mga tunay na nakilala, medyo parang nakakairita kasi hindi sila sumasama sa Bible study. Alam mo yun? Hindi sila sumasama sa mga, gawain ng Panginoon. Although sinasabi natin ligtas sila, ang nawawala kasi sa kanila, ano yun? Reward. Okay? Huwag kayong palito, mga kapatid. Pero kung sinasabi natin, personally, kinakausap ka ng Panginoon, oo, gumagawa ka, pero wala ka talagang tunay na pagkakakilala, delikado po yun. So God is inviting us to look at the life of Jesus, kasi nga the very purpose why Jesus came is to give us life, bigyan tayo ng buhay. At yung buhay na yan, na kanino? Nasa Panginoon, na may tamang pagsunod, na may tamang involvement, na may tamang commitment, na may tamang pagsusurrender. Again, it's all about relationship. Atras nga tayo. Verse 21.
Sabi sa Tagalog, sa verse 21, ganito. Okay? Mula noong ipinaalam ni Jesus, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad. Notice, ang mangyayari sa kanya. Okay? Sinabi niya, dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap. Yun yung mangyayari sa Panginoon. Okay? Sa kamay ng mga punong bayan, mga punong pare, at mga tagapagturo ng kautusan. So, nagigets niyo na ito, tama? Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y mabubuhay maguli. It is the whole summary ng very purpose why Jesus came. Tama? Nagpagaling siya ng may sakit, nagpakain siya ng mga nagugutom. Pero hindi yung purpose niya. Kasi kung yung purpose niya, sana wala nang mahirap, sana wala nang may sakit. Pero ang purpose niya kung bakit siya nagpunta rito ay upang sa ganun, ang mga patay sa spirito ay ma-born again. Are you born again? Kaso hindi lahat nakuha. 22. Dinala ni Pedro sa isang tabi ang Panginoon at pinagsabihan. Alam mo bakit? Kasi meron siyang isip na hindi pa naisusuko. Ang isip niya hanggang ngayon makamundo pa rin. Ang isip niya hindi maka-Diyos. Ngayon, ang sabi ni Pedro, Panginoon, kasi sabi pinagsabihan when we talk about rebuke, ibig sabihin, hindi ko gusto yung sinabi mo, kukontrahin ko ngayon yan. Sa dinami-dami naman ang kukontrahin, si Lord pa. Diba? Sabi niya, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Samantalang, Genesis pa lang, inilatag na yung magiging purpose sa tagapagligtas. Tama? Kumbaga, sinasabi ng Panginoon sa verse 21 pa lang, kanina pa lang, ito na yung climax, ito na yung mangyayari talaga. Ngayon, sasabihin ni Pedro, wag nawang mangyari. Ayun kailanman, hindi yan mangyayari sa inyo. Kasi meron siyang kaisipan, na baka ngayon, kaisipan nyo pa rin ito Ano yung kaisipan na to? Bad things will never happen to good people. Mali. Mali. Dahil nabubuhay tayo sa mundo na punong-puno ng kasalanan, everything is unfair. In fact, God is unfair. Talaga po, Pastor? Opo. Biruin mo, dapat kang pumunta ng impyerno, hindi niya pinahintulot yun. Amen? But we don't call it unfair. We call it good. Kasi kung naghahanap kayo ng fair, hindi ka dapat pupunta ng langit, sa totoo lang. Nagigets nyo? Kaya hindi gusto dapat ang fairness. Ang gusto natin good. Buti na lang, pinaglilingkuran natin, He is full of goodness. He is full of grace and mercy. Kaya sa mga mababaptize mamaya, isa-isip nyo lagi yan. Salamat sa Panginoon sa kaligtasan na ibinigay sa akin na kahit ako hindi karapat-dapat, iniligtas pa rin ako ng Panginoon. You don't need fair. You need good. And God is good. Amen? Alala ko tuloy yung mga naunang men dito. God is good all the time. All the time, God is good. Pero anong ibig sabihin nun? It is just a mantra. Pero empty siya sa puso ng mga taong nagsasabi. Blessing, pag sinasabi yung statement, naiintindihan mo siya sa puso mo. Kaya nga, I encourage every person na tumatayo dito, Bible reading man yan, opening prayer man yan, lagi maging tama, totoo sa puso ninyo. Sapagkat hinahanap ng Panginoon ng ganong klaseng mananamba. Amen? So, balik po tayo dito. So, yan yung konsepto ni Peter ngayon. Okay, 23, anong sabi dyan? So, ni-rebuke si Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka Satanas. Okay? Kasi nga, yung ganong klaseng kaisipan, napipigilan yung pinaka-greatest plan ng Panginoon, hindi yan nanggaling sa kahit na sinong tao, kahit na kaninong nilalang, maliban kay Satanas. Pero gusto ko yung huli, dito tayo sabi dyan, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sabi niya, yung line of thinking mo, hindi yan godly. Amen? Mga Kristiyano, amen.
bad things can happen to good people. Bad things, God allowed it to happen kasi may purpose siya. Although God allowed bad things to happen, remember, God is in control. Minsan kasi ayaw natin ng bad eh. Balik-balik yung nangyari kay Lord. That's a bad thing na kinakailangang mangyari para sa ikaliligtas mo. Kung injustice din lang ang kinokontra ninyo, bakit si Lord? Wala kang kasalanan, siya ngayon namatay para sa atin eh. That is injustice. Pero nangyari, God allowed it to happen to give way for us sa salvation na meron po tayo. Paulit-ulit yan na nangyayari, na ang kamatayan ang nagbibigay daan sa buhay. Someone must die in order for us to live. Sino dito kumakain ng buhay na manok? Hala, papatayin niyo muna. Sino dito, nag-request kayo sa nanay, Ma, pagluto mo kong tilapia. Ginawa ng nanay mo, kuha siya, gumagalaw-galaw na tilapia, gano'n. Sige anak, kainin mo yan. Ang gagawin mo? Papatayin mo muna yung isda. Kakaliskisan mo, tanggalin mo yung hasang, di ba? Tanggalin mo yung bituka, ipiprito mo yan, para makakain ka. Tama? Someone has to die for others to live. Ganon din yung nangyari sa atin. Namatay si Kristo upang magbigay ng daan para ikaw ay mabuhay. Ngayon, kung binuhay ka na ng Panginoon, ano yung sukli na ibibigay mo sa Kanya? 3 bagay ang nais ko mong iwan sa inyo bilang paalala. Okay, bilang paalala ng pundasyon po natin, bilang matibay na pundasyon bilang mga tagasunod ni Kristo, an obedient disciple. Remember, number 1, walking in the newness of life will give us wisdom how to live our life. Ulitin ko, walking in the newness of life will give us wisdom how to live our life. So, ang paglakad po natin o ang pamumuhay po na, that's synonymous. The word walking and the word living, that is synonymous. Okay? Living in the newness of life, may pagbabago. Kasi ang nakikristo, binago. Ulitin ko dati meron tayong crisis identity. Pag wala ka sa Panginoon, hindi mo alam paano ka mabuhay. Biruin mo, ang plano mo lang, maging mayaman dito. Ano kinalaman nun sa buhay? Nagiging dito ka lang. Diba? Masyado kang makamundo at hindi yan sa Diyos. If you are a follower of God, from having crisis identity, nagkaroon ng change identity. Maraming binago sa inyo. Binago yung alin mo, binago yung desire. If your desire should be serving God, pero alam mo yan, panay ang trabaho, di ba? Panay ang barkada, panay ang bisyo, or anything in your mind na magbibigay sa iyo ng panandalian, kapayapaan, kagalakan, at hindi sa Panginoon, mga kapatid, alam mo yan, wala ka pang binagong buhay. Bakit? Hindi pa binago yung desire. Paano mo nalaman pag meron ka ng desire sa Panginoon? Merong battle. May battle. Pag may bago kang desire, may battle yan, sigurado. Ano ba? Magpa-prayer meeting ba ako? O alam mo yun? Kinakailangan kong magpagabi sa office kasi may trabaho. Sayang naman yung overtime. What's your desire? There will always be a battle for those believers na binago yung desire ng Panginoon. Ngayon, kung walang battle, walang pagbabago. Walang battle. Okay lang sa iyo eh. Okay lang na hindi ka mag-attend ng prayer meeting. Wala yan. Anong prayer meeting? Wala yung desire.
Kaya pala, ang sabi ng Panginoon sa 24, sabi dyan, sino mang nagnanais. That is desire. Tama? Dapat pala, sa isang mananampalataya nakakilala sa Panginoon, our desire runs always towards God. Nakakalungkot isipin, merong battle kasi, tama? Kasi sabi dito, tingnan nga natin, verse 26. Sapagkat, ano bang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Wow! Di ba lahat ng tao yan ang desire? Ngunit, mapapahamak naman ang kanyang sarili. The question is, bakit naman mapapahamak ang kanyang sarili? Tandaan niyo nung nakakilala tayo sa Panginoon, may pagbabago na kasi. Tama? So our desire right now, our direction, and even our decision, it runs always papalapit sa Panginoon. Ngayon, dahil sa Panginoon na tayo at hindi tayo sa sanlibutan, kapag naligaw ka sa Panginoon, anong klaseng buhay yan? So ang nais ng Panginoon na makita mo yung sarili mo that you're fulfilling your purpose, glorifying God. Yan yung very reason kung bakit tayo nabuhay, kung bakit tayo na born again, kung bakit tayo lumalakad in the newness of life. It's not about you anymore. Hindi na ikaw. Kasi ngunit mapapahamak ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Kahit sino pang tao yan. Ano bang kayang ibigay ng tao na hindi kayang ibigay ng Diyos? Remember mga kapatid, ang tao nagbabago, ang tao nagkakamali, ang tao nakakalimot. Why we are so fond in pleasing men? Anong mabibigay ng isa? Anong mapapala natin sa isang tao kapalit ang kanyang buhay? Sige nga, sino ba nagbigay ng buhay? Ang Diyos. So, ibig sabihin, when we want to obey Christ, kapag gusto nating sundin ang Panginoon, walking in the newness of life will give us what? Wisdom. So kapag di ka lumalakad sa Panginoon, nabubuhay ka na may kamangmangan. Masakit ito, pero sasabihin natin for the sake of clarity and for the sake na maabot natin ang lahat. Kapag malayo ka sa Panginoon, nabubuhay ka na may kabobohan. Wala namang taong gusto maging bobo eh. At wala namang taong bobo. Kaso nga lang, namumuhay tayo na parang bobo kasi malayo tayo sa Panginoon. Yan ay kabobohan. It's a very negative word. I'm sorry. The term is foolishness. Pero para mas abot natin, ayaw natin maging bobo. Kung gusto mo lumakad na may karunungan, lumapit ka sa Panginoon. He is the source of life. He is the source of wisdom. He is the source of joy. He is the source of hope. Hindi pwede na gagawin mong gusto mo, tapos, alam mo yan, gusto mo yung blessing ng Panginoon. Buti sana kung yung gusto mo ay gusto rin ng Panginoon. Para malaman mo yung gusto ng Panginoon, dapat lumapit ka muna sa Panginoon. Sa ganon, ang lahat ng pangangailangan mo, dahil sa Panginoon ka, ang nagbibigay ng wisdom sa iyo, Panginoon, sa mga bagay na ipagpe-pray po natin. Yan yung memory verse si Pastor Ben. Psalm 37:4, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Yung desires of thine heart, nagiging, alam mo yun, nagkakaroon ng answered prayer kasi nga, in alignment with your relationship to God. Kasi hindi ka magkakaroon ng pangangailangan base sa kabubuhan kasi nga, malapit ka sa Panginoon. Pag malapit ka sa Panginoon, matalino ka. Pag malayo ka sa Panginoon, mangmang ka. Paano ngayon tutugunin ng Panginoon ang panalangin ng isang taong mangmang? Hindi niya tutugunin yun. Kahit gustong-gusto niya pa.
Kahit sabi, panalangin niya pa, malayo siya sa Panginoon, hindi yan tutugunin. Pero pag malapit ka sa Panginoon, God will give you wisdom. Ay, hindi matutuwa ang Lord dito. Diba? In fact, the prayer of those people na malapit sa Panginoon, ibang klaseng prayer request. Hindi siya makasarili. Diba? Hindi siya makasarili. Kasi nga, ang taong lumalakad sa Panginoon, again, ano nga po? May katalinuhan. And because of the newness of life, God will give us wisdom how to live our life. So yun nagdi-describe ng buhay mo ngayon. Ang buhay mo ba ngayon may kapayapaan o may kaguluhan? Hindi tinatanong dito kung may problema ka, kasi lagi naman tayong may problema. Ang tanong, malapit ka ba o malayo sa Panginoon? Yun yung tanong. Hindi yung tipong mananampalataya, kaya ka lalapit sa Panginoon para mawala ng problema. Hindi yan mangyayari. Kung may ganyan nangangako, nako, ibang channel yan, hindi kay Lord yan. Amen? Ang na kay Lord kasi, kahit na dumadanas ka ng maraming pagsubok sa buhay, sasamahan ka ng Panginoon. A very, very classic example is in the life of Ananias, the name of Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi ko, it's a Babylonian name. Tama? Si Mishael, si Hananiah, and Azariah. Remember those three Hebrew children? Diba? Even though meron silang, sabihin nating, persecution, kumbaga para bang kinakailangan nilang lumuhod sa Diyos-Diyosan, hindi nila ginawa. So anong ginawa nila? Nanindigan sila. So ano nangyari? Nung nanindigan ba sila, iniligtas pa sila ng Panginoon laban sa apoy? Hindi. God allowed it to happen kasi may tuturo ang Panginoon. No, so habang nandoon sila sa apoy, ano nangyari? Kasama nila ang Panginoon. Hindi siya nawala ng problema. Kaya pala, sa book ni James, lagi pa ulit-ulit niya sinabi, count it all joy when you fall into diverse temptations. Count it all joy, ituring nyo o ibilang nyong kagalakan. Dapat kayong matuwa kung kayo'y mga hulog sa samot-saring problema. Ang sabi ni James. Sino namang baliw ang matutuwa sa problema? Simple lang, yung taong malapit sa Panginoon. Kasi ang mga problemang ito ang magbibigay sa kanila ng kasiguruhan at katibayan ng pananampalataya na kapag dumadaan sila sa mga problemang ito, na mas lalo nagiging dalisay yung panalangin, yung paglapit nila sa Panginoon. Anong klaseng buhay ang buhay na walang problema? Wala akong trilyon? Kasi ano magiging purpose nun? Kapag tayo ay nakapiling na ng Panginoon, or rather, nakapiling na natin ang Panginoon, doon pala magiging sulit ang lahat ng paghihirap natin dito sa lupa. Amen? It's a kind of story na pwede mo ikwento sa Panginoon. Pag nakita mo siya, alam mo, Lord, nung nasa lupa pa ako, alam mo yun, mayroon akong one time naging problema, wala akong pamasahe, ang dami namin utang. Nung una, hindi ko maintindihan. Hanggang sa kinuha mo na ako, ganun pa rin ang sitwasyon. Pero ngayon naunawaan na kita mula nung nakaharap kita face to face. Nagigets po niyo? Because life is not about you. Life is not about here. Life is all about God. It's all about Him. Kaya pakikinig ng mensahe, hindi tanong dito kung natuwa kayo. Ang pakikinig ng mensahe, kung may natutunan ba kayo. Kasi sa paglakad natin sa buhay, kailangan natin ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Walking in the newness of life will give us wisdom how to live our life on earth. Pangalawa, you cannot balance something that is meant prioritizing. Ulitin ko. You cannot balance something that is meant prioritizing. Tandaan niyo po ito. Sa ating pong paglakad sa Panginoon, lagi, it's all about giving priority to God. Hindi niyo pwedeng i-balance ang kamunduhan, okay, ang pagiging worldly and pagiging godly. Hindi po mangyayari po yan.
kinakailangan mahalaga sa atin, on the top priority list natin, kung paano natin mapapasaya ang Panginoon. Work, family, personal relationship, barkada man yan, lahat, lagi nangunguna, Panginoon. Kung naiipit kayo lagi, maging ano to, maging tanda sa inyo, maging warning ito. Kahit sino pa yan, wala dapat mas malapit sa iyo kundi ang Panginoon muna. Diba? Panginoon muna. Ngayon, kung paano yung balance, up to you. Pero ako, pangalawa ko lagi, pamilya. Una, Panginoon. Pangalawa, pamilya. Then the rest, bahala na kung paano magkalabo-labo. Pero yung dalawa na yun, mahalaga po yun. We need to prioritize that. But on the top of that, the most important thing, kasi hindi mo mababalance ang family, yung kayong mag-asawa, kung hindi mo na nauna ang Panginoon. Sa lahat ng bagay, nauna ang Lord. He's always on top. Kasi sabi sa 25, tingnan nga natin, sabi sa 25, ganito, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, notice the word kanyang buhay, kasi kapag nasa Panginoon natin, it's not your life anymore. It's not about you. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, yung sariling control niya. Ibig sabihin, if you try to live your own, hindi ka magtatagumpay. Frustration, anxiety. Anxiety, it means full of worry. Ayun o, ang magligtas ng kanyang buhay, ano sabi? Mawawalan ito. Ano yung kasunod? Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, yung nauna kasi, di ba? To deny. Okay? The denial of self. It's not about me, Lord. Alam mo yun? Dapat nauna ka lagi. So, ang sabi dyan, ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin. Notice that. Ipaprioritize mo ang Panginoon. Alang-alang sa akin na yun, sabi, magkakamit nito. Ako'y nagtataka. Please bear with me. Kung kayo ay matagal ng Kristiyano, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, hindi mo pa rin maintindihan ang kalalagayan mo sa Panginoon, pero ang tagal mo na dito, anong ginagawa mo dito? Anong mahika to? Anong magic ito? Yung wala lang, andyan ka lang, di ba? Para kang teddy bear. Display ka lang. Pastor, nagbibigay. No. Ba't dinala mo na naman sa pagbibigay? Ang buhay Kristiyano, hindi lang puro pagbibigay. Ano pagbibigay? Kulang pa yan. Ang kailangan sa'yo ng Diyos, yung buong buhay mo. Oras mo, isip mo, lakas mo, lahat. Ba't mo tinitipid ng Lord sa pera lang? I don't understand why. Hindi kayo makapag-commit sa Panginoon. I don't understand that. Kung siya'y nagbigay ng buhay, para ikaw ay mabuhay, magkaroon ng eternal life, and life worth living, bakit hindi ba ibigay sa Panginoon ng totoo yung buhay mo? Marami nagsasabi, Pastor, sinuko ko na yung buhay ko sa ganito. No. Ang buhay ho natin ay buhay ng pagsisisi. From the moment na nakakilala tayo sa Panginoon, ipaglilingkod natin sa Panginoon ang ating buhay. Every minute, every second, every year, every month, every hour ng ating buhay. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God
with your body and in your spirit, which is God's. Ang sabi doon, pagmamay-ari na ng Diyos. Okay? Binili kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan, ang sabi dyan, upang maparangalan ng Diyos. Actually, kulang pa yan. Sa maganda sa King James. With your body and with your spirit, with everything that you have. Para kay Lord. So, wag na kayo mamangka sa dalawang ilog. Kung kay Lord ka na lang. Ang tawag natin dyan, faithfulness. Glorify God in your body and in your spirit. Kasi yung kaluluwa, yun na tayo eh. Okay? So ngayon, ang natitira yung katawan. Anong ginagawa sa katawan? Pinaglilingkod yan. Okay? And when we talk about spirit, sa mga college level, the word is psyche. Okay? Ibig sabihin, God awareness. Anything that pertains to God, ibababad mo yung sarili mo doon, ipaglilingkod mo sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, ang buhay mo na binili, hindi na ikaw ang nabubuhay. Sino nagmamay-ari? Diyos na. O sige nga, ano kasunod yan? Galatians 2:20. Tama? Ano kasi sabi doon? You are crucified with Christ. It means you died with Christ. Para sa baptism mamaya, it's the picture of your death. Diba? And someday, pag namatay tayo, o kung mararapture man tayo, di natin mararanasan ang unang kamatayan, nang dahil sa buhay na ipinagkaloob ng Panginoon, ikalawang kamatayan ang meron ang isang tao, kundi ikalawang buhay. Saan yan? Eternal life. Why? It is the promise of God. Meron bang nakita nun? Wala. Bakit tayo naniniwala? Pinangako ni Kristo. Bakit tayo nanangako sa pangako ni Kristo? Kasi ang Panginoon natin ay hindi nagbabago, hindi nagkakamali at hindi nakakalimot. He is the same yesterday, today, and forever. Dapat nagpapasalamat tayo sa Panginoon. So yung buhay mo dapat, hindi na pagbabalance, kundi pagpa-priority. Okay? Anything that is meant na ipina-priority mo, pero binabalance mo, hindi yan maganda. Hindi yan maganda. Kasi dapat lagi, nasa taas lagi ang Panginoon. That is the foundation, a strong foundation of an obedient disciple. Pangatlo, at dito tayo magwawakas. Okay? In the end, what matters most is how we glorify God in exchange for temporal to eternal. Ulitin ko. In the end, what matters most is how we glorify God in exchange for temporal to eternal. In Colossians chapter 3, verse 1, tingnan nga natin. Colossians chapter 3, verse 1, verse 2. Okay, ganito po sinasabi. If ye then reason with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Verse 2, set your affection on things above, not on things, ano sabi dyan? On earth. So, anything that is above is what? Godly, heavenly, and eternal. Godly, heavenly. Heavenly, it means our direction. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa kasi mawalan man ng lahat ng bagay dito sa mundo. Tatandaan nyo ha, hindi tayo taga rito, dumadaan lang. Kumbaga sinasabi natin sa mundo, makakilabas kayo po. Ha? Kilabas kayo po. Kayo po taga Kenny. Amen? Mga bata kami sa Bekuran, may mga ganun paniniwala, no? Mga masamang spirito. Diba? Mga nuno. Ngayon, iba na. But anyhow, those were the olden days. Pero ngayon, ang konsepto natin, habang nandito tayo sa lupa, wala ka man ng karangyaan, okay lang yan, steady ka lang.
Kasi lahat ng to mawawala, dumadaan lang tayo. We are just pilgrims, ika nga. 'Di ba? Kasi ano tayo? Heaven bound po tayo. So sinasabi ngayon ng Bible sa atin, ang mindsetting mo dapat lagi godly. Hindi carnal. Kasi kapag carnal, kamatayan yan. Pero pag godly, lagi buhay yan. May pag-asa ka, may galak ka, may kapayapaan. Yan ang buhay. Kahit wala ka, may pag-asa ka pa rin. Anything that is above, that is godly, di ba? Heavenly, at yung pangatlo, sabi ko doon, eternal. Which is, ito yung foundation ng pinag-uusapan natin ngayon. Huwag tayo mag-settle sa mga temporal. Eto huwag niyong pagpalit ang panandaliang kasiyahan sa eternal na pain. Diba? Sa mga bagay na makakasira ng relasyon natin sa Panginoon. Kahit ano pa yan, bisyo, barkada, babae. Wow, puro B. Bisyo, barkada, babae. Diba? Or bakla, pwede rin. Pastor, lagi yung nababanggit yan. Hindi naman bawal ang bakla sa atin. They are always welcome here. Kahit na sino, kahit addict pa yan. Huwag lang silang titira tapos pupunta rito. Ibang usapan yan. Magpapabarangay ako. Bawal yun O tiga, pwede mangingino, pupunta rito, Pastor. Ay, palalayasin kita, boy. Diba? Pero ibig sabihin natin dito, welcome ang lahat ng makasalanan at ipapakilala natin ang Panginoon. At sa kanilang buhay na kapag nakilala ng Panginoon, ang tunay na nakakilala kasi may pagbabago na. Amen? Ang sino man ang nakikristo, isa na bagong nilalang. Lagi siyang nasa loob ng building, wala sa labas. Lagi siyang nakikinig at hindi lumilipad ang isip. Hindi na siya nang bababae, kundi hindi na siya nangungopya, pero amen mga estudyante? Hindi na siya nangungotiko, amen. Ay mangupit, amen. Mga bata, hindi na nangungupit ang nakikristo, amen. Mga bata, ang nakikristo, hindi na nangungupit, amen. Hindi nag-amen yung mga bata. Baka may balak. Mga magulang, bantayan ng mga pitaka. The foundation, the strong foundation of an obedient disciple. Kapag marami kayong problema and masyado kayo na-overwhelm sa sobrang dami ng problema, always remember, malapit na bumalik ang Panginoon. At sa pagbabalik ng Panginoon, ang pangako niya po sa atin, ang lahat ng luha ay papahirin sa inyong mga mata. Ang karamdaman ninyo ay mawawala. Any imperfection na meron tayo, mapapalitan yan. Even our physical body, mapapalitan yan. Mapapalitan yan ng katawan na hindi na masisira. Diba? Katawan na hindi na magkakasakit, wala siyang imperfection, everything. Iniisip ko kung si Erica bibigyan ng bagong katawan. Matangkad na siguro yon, Erica. Diba? Iniisip ko si Dennis, siguro wala ng pimple yung kanya. I can only just imagine kung anong klaseng katawan ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Whatever body that is, ang sabi ng Bible, perfect. Perfect. Pero hanggat hindi pa dumarating ang pagkakataon, ang sitwasyon ganon, wala tayong gagawin. Nanay Loling, di ba? Minsan inisip natin, meron tayong mga karamdaman sa katawan, pero pag bumalik na ang Panginoon, mapapalitan na ang katawang may sakit sa hindi na nagkakasakit. Sarap nun, ano? Pero habang di pa bumabalik ang Panginoon, sikapin natin ang maglingkod na may kasigasigan at may katapatan sa Diyos na nagligtas po sa atin. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat